Proverbs chapter 31. The words of King Lemuel, the utterance which his mother taught him. What, my son, and what, son of my womb, and what, son of my vows? Do not give your strength to women, nor your ways to that which destroys kings. It is not for kings, O Lemuel. It is not for kings to drink wine, nor for princes intoxicating drink, lest they drink and forget the law and pervert the justice of all the afflicted. Give strong drink to him who is perishing, and wine to those who are bitter of heart. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Now open your mouth for the speechless, in the cause of all who are appointed to die. Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night and provides food for her household and a portion for her maidservants. She considers a field and buys it. From her profits, she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives that her merchandise is good and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor, yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for the merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in time to come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but the woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Now, sa comment ko po, gawin kong tatlong parts o tatlong points. So, yung first two, yung dalawang sections dito, magbigay ako as general comments, and given na last chapter na nga ito, hindi naman ako uulit po sa Proverbs 1 sa sunod na basa. Concluding, personal insights, share ko lang, and comments. Okay, so, general comments, at least sa first section. So, dito, makita natin yung pangalan din, si King Lemuel. So, attributed talaga sa kanya. But then, kung maalala nyo yung nabanggit ko sa pagbasa nakaraan kay Agur, hati-hati rin yung mga scholars, theologians dito kung sino ba talaga to si Lemuel. At least top 2 or overall pa rin, non-Jew or Jew. So, pag may banggit din si Sproul sa Reformation Bible, mas naglilin siya na non-Jew, and particular na ang nationality is Babylonian or Assyrian, si Lemuel, dahil sa mga sarili niya pag-aaral. But meron kasing nag-e-exist din na isang tradition na si Lemuel ay Jew, but then mas malalim, technique lang ito, si Haring Solomon pa rin daw ito. Parang nag-persona writings lang siya, nag-persona proverbs lang siya, para hindi masyadong sad-sad na siguro lagi na lang si Solomon siguro mabasa ng mga wise men dati. So, nag-persona writing lang siya. So, at least yun yung dalawang top view doon. And ako personally, mas nag-hold ako na si Solomon ngayon, at least Jew si Lemuel. Technically, for the reason na, kasi ang Lemuel nga, kung kapangalan pa ng isang brother natin dito, di ba, more on Hebrew talaga yung pangalan lalo na yung L, di ba, yung meaning pangalan, devoted to God. So, mas naglilin ako na
si Solomon to or Jew talaga naman si Lemuel. But whichever is true for that view, I believe mas mahalaga naman yung pinaka nakabanggit dito no, verses 1 to 9 o yung mga proverbs na knowledge na tinuro ng mother niya na nakasulat sa atin dito na syempre general call katulad ng naituro sa atin ni Brother Jeff na sa Amos ay magpataw, mag-implement ng proper justice and righteousness. So, syempre, direct implementation naman nito maa-apply sa mga government officials ngayon sa panahon natin. Kung meron man sa atin ngayon dito, whether mas maganda kung national level, I think wala naman. But local level, magpataw pa rin ng tamang hustisya at katarungan. Or kahit at least sa atin, ayun nga, naturo ni Brother Jeff, in the broadest sense, kung saan tayo mabigyan ng pagkakataon o paraan na makapag-implement ng katarungan gawin natin. So, yun lang, simple, ganun na lang yung gawin ko dito sa first section. Okay. Then, second section, about the virtuous or an excellent wife. Very sad in the evangelical world. Una din, may view na, or ang isang paghahati dito, dalawang view rin dito is, kadikit ba siya, sulat din ba siya ni King Lemuel? Or nung kinompile na lang, pinangdulo lang siya, another yung sumulat dito. But whichever is true then, mas mahalaga na lang siguro kung ano yung pinaka-binabanggit. Sa lining ko, sa sariling aral ko rin, parang hiwalay siya. Kasi malayo na yung pinag-uusapan naman dito sa first section sa second section. But ayun, yung pinakamalinaw dito, ine-emphasize, tinuturo na yung kahalagahan ng isang mahusay, ayun nga, o matalinong babae. Para ang pinaka-umbrella pa siguro nito kung nakakaaral din kayo ng biblical theology, para pinakamataas, 'di ba? Naturo ko na sa inyo pagdating dito sa Proverbs o at least sa mga sacred writings din, 'di ba? Yung si wisdom para siyang entity. So, ngayon, pag sa mga theologians tapos ini-incorporate pa siya. So, from concept ng wisdom, ino-incorporate siya sa female gender. Diba? Ano bang characteristic ng female gender? Diba? Kaya nga pag sa mundo, tinatawag nila si Mother Earth, si Mothership, kasi diba, by the characteristic ng female gender, nagki-care, nagpo-protect, nagpo-fortress sa atin. Ngayon, pag tinatawag ng mga theologian in the study ng etong wisdom literature, si Lady Wisdom siya. So, pinag-connect. So, from Lady Wisdom, direct application o yun nga, interpretation ay kasama sa isang or taglay talaga siya ng isang virtuous wife. So nakikita lang din natin dito kung paano pinipraise yung ganong klaseng virtuous wife. Top 2, 'di ba, pagpupuri sa ganong klaseng asawang babae. Tapos pangalawa, para naman sa mga siguro sa mga singles, kabinataan na ganon yung klaseng babaeng hanapin bilang asawa. Okay? But yung na-share ko rin naman nga sa inyo, now, sa context natin, in light of the New Testament, I shared to you once or twice si Lady Wisdom or at least si Wisdom na parang conceptual entity pa lang sa Old Testament na embodied na siya. Okay, by our Lord Jesus Christ, the human embodiment of wisdom itself. So, pwede na siyang ma-interpret or kahit spiritually, nabasa ko na dito sa inyo yung, di ba, yung kung paano kinikare ng Panginoong Jesus ang church. So, ganyan na interpretation niya. Pag ako nagbabasa na nito, mas una ko na naiisip kesa yung nanay ko as a virtuous mother or wife. So, mas na-spiritualize ko siya. So, ayun, at least concluding statement dito, yun nga, hindi ko napaplano po basahin ang Song of Songs or Song of Solomon sa atin kasi I think really may exclusivity yon and kailangan talaga may ma-reach tayong point ng maturity. So, hindi ko basta talaga mabasa, lalo na sa mga bata. Pero doon, di ba, makikita natin, kung i-spiritualize natin, ang Panginoon, malamang sa mga matatangang Christian, alam niyo, no? Kung paano yung puso niya, yung pananabik niya, di ba, yung sa loobin niya sa iglesia. Pero dito sa 31, kung i-spiritualize din natin kay Christ, no, dito naman makikita natin kung paano niya iniingatan yung iglesia, inaaruga at pinagmamalasakitan. So, ganon ko na rin siya ini-interpret and marami namang theologian ang nai-spiritualize itong Proverbs 31 naman. Okay. Then last, concluding insights, no, panghuli. Okay, more on personal ito. Kung pag natutunan ko lang din ito sa previous church ko, no, sa akin, mapansin niyo yung Proverbs na 31 chapters. Sa isang buwan yung average, di ba, meron tayong 31 days. Then tulong, kung
wala rin kayo masyadong maisip, gusto nyo lang magbasa ng Bible or talagang shotgun, maisip kayo, puntahan nyo na yung araw. Kung anong araw ngayon, basahin nyo siya, pantulong lang siya at least, lalo na for reading. Natutunan ko rin sa teacher ko, kung hindi ka man lang parang naka-devotion mode, naka-study mode, at least for reading sake, para at least the divine word, scripture pa rin yung nababasa nyo yun. Tandaan nyo kung anong araw, basahin nyo lang, but siguro gamitin example ko yung taong ito, no? Sana hindi naman kayo basta mayabangan, but then sa akin, naging practice ko na talaga siya, part na siya ng devotion ko, nabasahin tong words na to, for quite a long time, to be exact, since 2019. So, you can do the math kung how many times have I reading these words over and over and over, kasi convinced talaga ako na kailangan ko to, lalo na ngayon na, alam niyo naman, isa ako sa Christian worker. I purposed in my heart na hanggat pinalalabas ako ng Diyos ng bahay, lalo na ngayon sa corporate world, no? At hanggang dulo ng buhay ko, kung hindi niya ako bubulagin at gagawing bingi, papakinggan at babasahin ko to paulit-ulit dahil kumbinsido ako, lalo na yung isang i-conclude ko dito, no, yung sinabi sa chapter 1 verses 32 to 33. Dito negative yung pagkasabi, pero parang ito yung counterpart ng Joshua 1:8. Kung alam niyo Joshua 1:8, diba? Meditate upon these words day and night so you will prosper. But dito negative, the same point. Basahin ko lang mabilis, no? Chapter 31 na verses 32 to 33. Chapter 1, sorry. Verses 32 to 33, padulo na. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. Now, this verse ay patungkol pa lang sa particular sa book na to, but we know in light of the New Testament also, particular 2 Timothy 3:16, all scriptures is God-breathed. Much more na i-ponder natin the whole book. Yun yung pinakaiiwan ko sa inyo. Hindi ko na siguro banggitin kung ilang beses ko na din nabasa yung whole Bible. Baka lalo pa kayo mayabangan eh. Or baka lalo lang kayo mabanalan sa akin at magka-crush. Humble lang tayo dito, right, Pastor? Humble lang. But kidding aside, iwan ko yun sa inyo, ay concluding statement ayan, nakita naman natin kung paano, kung nakikita nyo sa taong to na lumago siya sa karunungan as a living testament of these words, then praise God. Dahil totoong nakapagpapatalino talaga. Particular pa lang tong wise words dito sa Proverbs. But he is also to be blamed and always at fault. Kasi kakabasa ko nga lang din sa inyo. Umiiraw sa akin palagi itong word na ito, complacency of fools. The moment na naiisip natin, nakakatamad magbasa rin no? Lalo na umaabot tayo doon sa, para sa akin, pinakamatinding deception. Alam ko na yan Parang nakakatamad naman, next time na lang. Tapos yung bukas, next time na ulit. Uusap tayo. Alam ko na yan. Kung ganun yung pag-iisip natin, paano pa po yung mga pastor natin? Paano pa yung mga matatandang believer? Mas madaming beses na nila nabasa yung word. So, dapat hindi na sila magbasa. Nakikita niyo yung folly natin. Pero ayan, iwan ko sa inyo. Concluding statement, no? Have a proper, regular, deliberate, strategic, and systemic pondering of God's Word. So, para patuloy natin maging yung wisdom na kailangan natin in the practical sense, much more the wisdom that will lead us into salvation.